Yan guys, good afternoon. So dahil mag-birthday yung nanay ko, so gusto ko sana siyang bigyan ng kaunting handog. Yan, so maaring maliit lang ito pero alam ko makapagpasaya ito sa kanya. So yan guys, dahil birthday ng aking ina, so gusto ko siyang pasayahin sa maliit na bagay. So naisipan ko mamili ng kaunting grocery para sa kanya. Alam ko kasi yung tindahan niya kasi is talagang nakikita ko kukunti na yung kanyang paninda. So talagang inaano lang niya yung kumbaga iniikot-ikot lang kasi nga syempre sa amin kasi is doon lahat niya rin kinukuha. So, naisipan ko instead na pera yung ibigay sa kanya. Ito na lang para hindi na lang siya mamimili. So, I know makakatulong to sa kanya, guys. So, yan. Tulungan niyo ako na ibalot natin tong ating mga pinamili para sa kanya. So, ilang box lang naman tong aking pinamili natin. So, ang gagawin daw dito ng aking asawa is pagdudugtong-dugtong. So yun guys, samahan mo po ako. Sorry yung aking gagawin. Yan. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. So ilabas muna natin siya sa box. Yan. So tatlong box kasi to. Yan. So may pagkain, mayroong dapat dito pa lang muna to. Yan. So, ito yung mga noodles na pinamili namin. Tapos, ito yung ibang mga pinamili namin. Ito yung sabon. May mga sabon din kami binili, guys. So, okay, guys. Yan. So, mga shampoo, Colgate. So, mga kadagdag ko sa tinda ng aking ina. So, maliit na. Actually, yung birthday ng nanay ko is 7. Yan. Tapos, September 8 is church wedding anniversary namin mag-asawa. Simula nung kinasal ako. Yan, kay Rodel. So, hindi na kami nakakapag-celebrate ng anniversary namin. Kasi, doon kami pumupunta talaga sa nanay ko. Yan, every year kasi, is umuwi ako para i-celebrate talaga yung birthday niya. Kahit walang maraming handa. Yan. So, sinicelebrate namin yung birthday kahit konting pansit, tapos may cake. Yun. So, every year ko yung ginagawa. Simula ng natutunan ko sa sarili ko na iparamdam ko sa aking mga magulang kung gaano ko sila kamahal. Yan. Kasi, minsan lang sa isang taon yung mag-birthday. Kaya simula nung na nag-asawa ako na si Rodel, na itinaon niya ng 7 in 8 yung kasal namin. Hindi na kami nakakapag-celebrate ng aming anniversary. Para sinasabay ko na lang sa birthday ng nanay ko. Yan. Basta tuwing September 7, yan. Kahit mayroon akong appointment, hindi ko talaga pinupuntahan. Talagang kinakancel ko. Doon lang ako nagka-cancel ng appointment sa aking nanay kapag may birthday siya. Hindi talaga ako nagtatrabaho. Magtrabaho man ako, pero pupunta ako sa kanya. Hanggang hindi matatapos yung birthday niya na hindi ako pupunta sa birthday ng nanay ko. Kaya, sobra ako nagpapasalamat kasi siya yung nanay na kahit medyo madaldal, maingay pero sobra naman siyang magmahal, lalo na sa kanyang mga apo. Sobrang mahal na mahal niya yung apo. Minsan nakakalimutan niya yung mga anak niya. Basta yung kanyang mga apo is maalagaan niya. Kaya yan guys, naiiyak ako. Yan, simula natutunan ko na talagang binibigyan ko talaga ng oras yung birthday ng aking mga magulang. Kasi sabi ko nga, hindi habang panahon is kasama ko sila sa buhay ko. Kaya yan guys,
Ito yung munting pasasalamat ko sa kanya. Every year yan, lagi akong pumupunta sa birthday niya. Walang palya yan. Yan. O kung makapalya man ako, is nasa malayong lugar ako na hindi ako makakauwi. Pero kung ako'y nandito, yan, mas pinipili ko talaga na makapunta sa kanyang kaarawan. So yan guys, naiiyak ako. Ay, bumili. So yan guys, sobrang thankful kasi naging magulang ko sila. Yan, yung nanay ko po kasi sobrang sipag yan. Siguro, sa kanya ko nakamahalan kasi pagkat. Alam mo ba, guys, nung maliit pa ako, since bata pa ako, lagi niya akong kasama. Yan, kami, nagtitinda kami sa palengke. Tinda kami ng isda, nagtitinda kami ng mga kung ano-ano, hipon, lahat ng huli ng tatay ko noon is yung tinitinda namin. Ako yung kasama niya. Araw-araw yan. Yung pag hindi ako pumapasok, lalo na kapag nakabakasyon. Tapos kapag naman, meron kami, nagsa-sideline din kami minsan doon sa palaisdaan, nagwawalis kami ng mga nawalis namin yung mga ipot sa palaisdaan. Nagtatrabaho ako nung nag-aaral ako. So, parang maging ako nung high school, elementary, parang working student. Yan, nagtatrabaho ko para pambaon ng aking mga kapatid. Yan, tapos nakatapos ako ng high school. Yan, lahat ng sweldo ko pinapadala ko sa kanila. Wala akong tinitira sa sarili ko kasi libre naman ako sa amin. Yun, so yun yung aking basta ako simula na nagbulat yung mata ko kasi is talagang sabi ko tutulong ako sa aking mga magulang. Hanggang ngayon, hindi ko sila nakakalimutan na tulungan. Kaya siguro binigyan ako ng Panginoon magandang trabaho. Kasi bago ako tumulong sa iba, inuna ko tulungan yung pamilya ko. Kasi wala namang ibang tutulong sa amin, kundi kami lang magkakapatid. Kasi mahirap lang ang buhay namin, guys. Sobrang hirap ng buhay namin. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sila yung mga magulang ko na tumulong talaga sa akin para ako. Paano ako mabuhay. Mara hindi alam ng aking mga kapatid, yung mga ginawa ko before. Pero sabi ko nga, wala akong tinira sa sarili ko. Noon, nung ako nagtatrabaho pa, dalaga pa ako. Yan, talagang lahat tinutulong ko sa amin, pinapadala ko lahat sa kanya. Para may pambili ng pagkain ng aking mga kapatid, pambili ng school kapag magpapasok ka na, pambili ng mga mga damit. Minsan yung mga damit ng mga kapatid ko na maliliit pa sila, bumibili akong pamasko nila. Yung ganun ko sinet yung mind ko na sa sobrang hirap na dinanas namin nung kami maliliit pa. Yan, ay talagang naiisip ko, naiiyak talaga ako. Ayan. Every time na mag-birthday siya, simula pa noon, talaga umuwi talaga ako. Even sa tatay ko, kasi sabi ko nga, hindi man ako makatulong ngayon sa aking mga kapatid, kasi hindi naman gano'ng kalaki ang aking makakatulong din ako sa kanila kasi may mga trabaho naman sila. Pero syempre, inuuna ko sa mga magulang ko, tulong-tulong kami magkakapatid. Kaya sobrang thankful din ako sa aking mga kapatid kasi kumbaga, yung lahat kami magkakapatid is nandoon yung puso sa pagtulong sa aking mga magulang. Nakikita ko rin every time na mayroong crisis sa pamilya, talaga tulong-tulong kami. Pero hindi naman naiwasan yung nagkakaroon ng tampuhan. Pero ako kasi, hanggat maaari talaga, sabi ko, tutulong at tutulong ako.
sa amin. Kaya yan guys, maaring hindi nyo po ako kilala before, pero ito na po, simulat sa po, ito yung ginagawa ko po sa amin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay God. Kasi wala yung mga magulang. Wala din po ako sa mga magulang. Kaya ganun na lang po yung aking pag-ano sa akin mga tulong. Kaya yung tanging hinihiling ko nga sa aking mga anak. Sana kung halimbawa makahanap sila ng pamilya o kapag-asawa sila, yung hinihiling ko sa kanila is mahal nila yung magulang nila. Kasi kapag hindi nila mahal yung magulang nila, paano pa nila ako mamahal? Kaya yun lagi kong pinag-pray kay Lord. Kasi sabi ko nga, hindi sa lahat ng oras is kasama natin yung mga magulang natin. Kaya ako simula ng talaga na nagkaroon ako ng trabaho o nakaluwag ako ng kaunti. Lagi sila yung iniisip ko. Hindi man lagi ako nagkakaroon ng pero alam ako ng nanay ko kapag mayroon ako, hindi na niya kailangan manghingi. Nagkukusa na po ako magbigay sa kanila kasi alam po talaga na kailangan. Lahat po kami magkakapatid yan. So, laging iniisip namin. Kaya kahit meron na kaming pamilya, talaga iniisip pa rin namin yung sila. Kasi, noong mga maliliit kami, grabe yung naging sacrifice nila sa amin. Kaya, pag meron din ako, sobrang nag-ano rin ako sa akin mga kapatid kapag mayroon akong sinasabi sa kanila na ganito yung gagawin natin sa birthday ng nanay natin, sa birthday ng tatay natin. Talaga natutuwa naman ako sa kanila na sumusunod sila. Ayan, kaya may mga beses din na naso-surprise din namin yung nanay namin, yung tatay namin. Kaya yun, kaya sobrang sarap sa pakiramdam na kahit sa maliit na bagay kasi is napapasaya mo yung mga magulang mo. Yan, kaya kahit sa mga maliit na bagay lang is talagang para sa amin is masaya na makatulong kami sa aming mga magulang. Kaya nga, lagi ko sinasabi na kahit may mga pamilya na, so tumutulong pa rin kami kasi lagi kong iniisip kasi kung wala sila, wala din ako sa mundo nito. Kaya yan guys, napaiyak ako sa inyo. Naalala ko lang yung mga pinagdaanan namin before na halos wala kami talaga. Kung hindi talaga magtitinda, maglalako. Alam niyo ba yung paglalako? So, hindi kami kakain. So, yung nanay ko talaga, iniikot niya yung buong nayo namin para lang kami makakuha siya ng mga maipapakain sa amin. Na-witness ko yun kasi ako yung lagi niya kasama. Araw-araw sa pagtinda kami ng balot, ng mga maha, mga suma, mga biko, kung ano-ano pwede itinda ng nanay ko. So, lagi niya akong kasama. Tapos pag may isda, nagtitinda kami ng isda sa palengke. So, yun yung hirap na pinagdaanan namin maliliit pa kami magkakapatid. Halos lahat kami guys, kami magkakapatid. Ganun. Kaya sobrang thankful din ako kay God kasi meron akong mga kapatid na ganun din sila pag umuwi kami. Talagang hindi pwede na hindi kami makakapag-abot sa mga magulang namin. Sa aming mga kapatid na medyo kinakapos. Talagang ganun yung ginagawa namin. So, basta thankful ako nagkaroon ako ng pamilya na yung puso nila is mapagbigay sa mga magulang. Kasi alam nyo guys, kapag ang mga magulang natin hindi natin nilimong, kahit anong gawin natin kayo, kahit anong gawin natin, anong pagpupursige, hindi tayo magtatagumpay kung ang ating mga magulang is hindi natin sila nililingon.
hindi natin sila tutulungan sa lahat ng mga bagay na dapat natin gawin. Kaya nasa Bible po kasi honor your parents. Kaya simula nung naging Christian ako, yun yung inilagay ko sa isip ko na kailangan ko i-honor yung mga magulang ko, kailangan ko sundin ano yung nangyari sa akin o ano man ang narating ko, hindi ko to mararating kung wala sila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi lagi niya akong binibigyan ng blessing para makapag-share sa kanila. Hindi man ako makapag-share sa ibang tao kasi syempre limited lang din naman yung mga income ko kasi gawa ng mayroon naman akong ibang mga binabayaran. So, at least sa kanila, sa aking mga magulang, hindi ko sila kayang tiisin. Kapag nag-detect sila sa akin na wala silang ganito, gamot, walang ano, pero sabi ko sa Monday pa ako kasi every Monday kasi ako nagkakaroon ng pera kapag mayroon akong trabaho. Sinasabi ko sa kanila, sige magpapadala ko pagka mayroon. Minsan nga yung benta sa tindahan yun na ipapadala ko para lang hindi ako makapag-ano sa kanila kasi syempre mas kailangan nila. Kaya yun guys, maraming salamat. Nais kong lang i-share sa inyo yung ginagawa ko sa parents ko simula sa pool pa po, noon pa po. Kahit nung wala pa yung mga ganito, yung content creator, yung ganito. Alam po yun ng aming mga nakakakilala sa aming magkakapatid. Kaya sobrang thankful po ako kasi na-share ko rin po sa inyo yung mga aking experience kasi baka po pwede rin ako makapag-inspire or pwede rin na makapag-ano po kayo sa ating mga magulang. Yan, kasi po diba guys, kung wala sila, wala tayo. Kaya yan guys, marami pong salamat na paiyak ako. Pasensya na po kayo kasi parang nadala ko sa emosyon sa pag-alala sa birthday ng nanay ko. Sa 7, pero bukas 6, magtatrabaho muna kami bago kami umuwi. Kung meron kaming trabaho ng 7, mag-work muna ulit kami bago kami umuwi. So, see you later guys. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat. At yan guys, dahil birthday ng nanay ko today, so naisipan po namin na magluto ng pansit. So, tinulungan ako ng aking hipag at ng aking biyanan. So, yan po si Nanay Huling. Siya yung nag-ano ng mga bawang, pinagbabalatan niya ng bawang napti. Tapos si Ining naman, si Ining Buena, siya yung naghiwa ng mga karos, ng bagyo beans, tapos ako naman yung naghiwa ng mga sibuyas at saka bawang habang binabalatan ni Inay. So yan po yung aming preparation sa pagluluto po ng pansit para sa aking Inay. So silang dalawa ni Ining at saka ni Inay ang katulong ko sa paghahanda nito. Kasi naisipan naming magluto dahil wala naman kaming appointment. Instead na bumili kami ng lutong pansit, naisipan ko na lang magluto. At saka, mas gusto kong ako yung magluluto para sa birthday ng nanay ko para mas magustuhan niya yung lasa ng pansit. Kasi minsan, pag nakakabili kami ng pansit, either na masabaw o kaya naman walang lasa. So, yan po yung ginawa namin. So, niluto namin. 3. yung pansit. So, masaya din kami nagkukwentuhan dyan. Kung ano mga pinagkwentuhan namin. Kasi parang na-miss namin yung isa't isa. Kasi medyo matagal na rin kami hindi nakauwi. Yan, dahil nga busy kami sa trabaho namin. So, kagabi, nang umuwi kami dyan, naisipan namin dyan kami umuwi kay Lainay. Kasi nga, para bukas, pagpunta namin sa nanay ko, is yung diretso na rin kami uwi papuntang Manila dahil tomorrow September 8 meron kasi anniversary naman naming mag-asawa yan, pero dahil hindi na kami makapag-celebrate, so sinelebrate na rin namin ngayon kasabay na sa nanay namin kasi masaya na rin kami na makapag-celebrate kasabay yung nanay ko sa kanyang birthday. Kasi yun na po yung pinaka namin every September 7
birthday ng inay. And then, yung kasal naman namin is September 8. Kaya naisipan namin na lagi sa amin na lang magse-celebrate. So, mas pina-priority namin i-celebrate yung birthday ng aking ina. So, yan si Ineng. Yan yung aking katulong. Si Ineng Wena. Yan. So, siya yung katulong ko sa pag-prepare ng pagluluto ng pansit para sa nanay ko. Ako naman naghihiwa dyan ng manok kasi nga para pagka niluto namin is hiwa-hiwa na siya. So yun guys, yung aming preparation sa pagluluto ng pansit para sa birthday ng aking inay. Masaya kami nagkukwentuhan dyan. Tawa ng tawa si Ineng kasi gawa ng pinagkukwentuhan namin. Nagmamaritisan kami dyan. Pero dahil nga busy kami, yan, ito na yung banding din namin magkipag. Yan, so mamaritisan kami dyan. At marami kami na pagkwentuhan. So yan nga guys, sinaikwento ko na hindi alam ng aking inay na kami ay uuwi doon sa Bignay. So talaga nagpa-late kami ng uwi kasi nga sabi ko nga para mag-isip mag-isip ang inay na kung ako ba'y uuwi o hindi. So yan guys, sa aming pagpe-prepare, malapit na matapos yung aming paghihiwa. So magluluto na po ako niya ng pansit. So yan yung aking gagawin. Yan, so igigisa ko lang po naman po yan sa sibuyas, yan, mantika. So nag-start na po akong magluto dyan. So hindi ko na po pinakita yung buong kasi mahirap magluto sa madilim kasi yung ilaw nila inaisala yung pinaka so yan, binuksan ni Ining yung ilaw, at least nagkaroon ng kaunting liwanag. So yan, sinabay-sabay ko na yung, hindi ko na guys pinakita kung paano ko siya niluto. Ayan, basta ginisa ko lang po kasi wala akong stand ng cellphone. So yan, basta ginisa ko siya, tapos yung mga gulay, tapos pagkagisa ko ng mga gulay, so sineperate ko yan. Yan, nilagyan ko na rin siya ng tubig pagka-separate ko ng mga gulay. So ganyan lang po ako magpansit. So pagka-separate ko ng gulay, saka ko nilagyan ng sabaw, pinakulo, nilagay ko na po dyan yung pansit. Nintay ko lang siya. Paminta at saka toyo lang pwede lagay. Pampalasa. So nilagay ko na yung bacon po dyan. Kasi naluhalo. Hanggang sa naluto na siya guys. Yan. So saglit lang naman siyang naluto kasi kulong-kulo yung tubig sa paglagay ko po ng ating noodles. Hindi ko na po hinugasan para So yan guys, luto na yung ating pansit. Oo nga po eh. Ayan na po, luto na yung ating pansit. Tama lang ang timpla. Hindi siya tuyo, hindi siya basa. Hello guys! Today po is birthday po ng aking nanay. Yung aking ina. So, happy birthday nanay! Happy birthday! To you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, inay! Binabati ka namin ng isang maligayang kaarawan. Yan. So, hindi niya alam na uuwi kami. Na birthday niya. Ay, alam na kayo, sinabi ko eh. Ay, mamaya pa yan. Mamaya pa. So, sobrang thankful kay Lord sa birthday ng nanay ko. So, sana maging masaya siya sa araw na ito. Hindi niya alam talaga na kami uuwi. So talaga nagpa-late kami. Nagluto kasi kami ng pansit para sa birthday niya. Para pagdating namin kahit pa paano meron siyang makakain. So yan na. Happy birthday. Siguro nag-iisip siya na bakit hindi ko siya pinabati. Anong oras?
na. Kaya na yun eh. Ba't yung aking mga anak eh, hindi mga dumating pero bumati naman. Kasi ito si Rebecca, hindi mo lang ako binabati. Hindi niya alam na uuwi ako. Baka hindi uuwi, kaya hindi ako binabati. Hindi niya alam na uuwi kami sa birthday niya. Kasi minsan pag umuwi kasi ako sa amin, hindi ako nagsasabi. Basta na lang ako sumusulpot doon. Ayan. Parang kabuti, basta nalanasan ko. Nagluto pa kasi kami ng pansit. Tapos may dinaanan pa kaming paso. Ayan. Kasi para mamaya, pagkatapos ng galing namin ng Bignay, is diretso na ulit kami sa bahay. Kuha kami ng pizza mamaya. Vlog gasolina ito. See you later, guys! Happy birthday, Inay! From Del and Beck. Nay, love you. Happy birthday. Ayan guys, namili kami ng bigas para mag-ready namin sa amin. Guys, nandito na kami sa lugar namin. Walang katao-tao. Hindi alam ng nanay ko na uuwi kami ngayong araw na ito. Kasi wala kaming pasabi. Asawa ko. Hoy! Saan mami? Pabili yung isda. Biling isda. Hello, hello, hello. Punta kayo din sa bahay. Nagtago sila sa camera. Hello, Chuchay. Nagre-reklamo pa tong asawa ko eh. Oo. Tara. Ano yung pakain sa manok? Bigas. Bigas. Ako na magsasara. Tara, kain tayo dito. Pagay mo ito. Dala kami pansit. Oy, oy, oy! Tama, tabingi. Agrabyado ako sa bitbit ko. Ay, kuya, merienda tayo. Dali, may dala akong pansit. Birthday ng inay ngayon eh. Nabati na? Hindi pa. Ewan ko, hindi wala siyang internet eh. Ha? Nabati. Halika din, magmerienda tayo. Te, merienda tayo, dali. Hindi alam na inin na uuwi kami. Ano gan? Wala, happy birthday. Sabi, birthday lang, hindi happy. Hindi happy. Basta wala sakit. Bakit? Hindi nagtanong kung uwi ako? Hindi daw happy. Hindi wala. Kahit hindi happy, kahit hindi, walang handa. Basta happy, walang sakit. Tara din ate, merienda tayo. Inintay pa ako eh. Agrabyado ko sa dala eh. Agrabyado. And dad! Tara, merienda tayo. Merienda tayo. Halika, dali. Ganyan yung pagkatabyong yung dala mo. Aray, kaalis pa namin nila kapitan. Ah? Punta naman din itin ano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Wala namin kayo diretso doon sa ano, doon sa inyong bayan, ito, mga isang barangay, mga ito. Sabi, doon ikaunang dadaan daw yung mag-asawa. Sino pang may sabi? May nag-ulit diyan eh. Wala, kami lang. Ay, pasok sila kapitolyo ka. Happy birthday to you. Happy birthday. Abay, may handa naman pala kayo eh. Obo, may dala ng kapitan. Obo, ay kagaling naman ang kapitan dito. Tuksuhan to sa tulungan eh. Oh. Wala lang
Nabigay kami katatapos pa doon. Ay, may handa naman pala ang inay eh. Happy birthday to you. Talaga ang mga anak ay magaling. Ah? Ay, ba't kayo naiyak? Naroon na ninyo mga Ah? ni Adora. Oh, yeah, baby. Tapos ko pang Nagluto kami ng pansit. Sabi ko para baka wala ngang pagkain, eh may makain. Isa ko. Ngayong ate, oh. Aray ko. Ah, sa ate. Nado na siya may daladala nito, inoy. Oh. May daladala rin. Tawagin ang ate. Nado na kinakaon na ligay. Ayan no, ang ating pansit na niluto. Hindi mo lang nag-reply ang ate ko eh. Tinatanong ko kung mauwi ka. barangay ng mga yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ilan ang may cake? Ako Ha? wala. Ayan na ang Naalala ko eh. pansit na niluto ko yun. Ako, special yan. Oh, tsaka ito yung cake. Ano po? Oo. Ay, ako'y nahulit. Pinag-pray ko ngayon. Oh, may bigas pa. Alam mo pa ngayon niya. Kaya may pira pa. At Okay. tayo po ay manalangin pag-pray natin ang aking inay sa kanyang... Ilang taon na kayo, inay? Kalimutan ko eh. Ito nga daw lang ako. 62! Sabi ko 63 rin na. 63? 60, 1961 ako eh. 64 rin ang mga tatay yata. 63 na, 20 plus na. 63 na. Ay, nung 60, nag-celebrate tayo, 60. O nga, 63 na. Hindi ko alam ang edad. Nakalimutan ko na. Tayo po ay mag-pray. O, dakilang Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, Lord, maraming pong salamat sa kaarawan ng aking ina, Panginoon. Salamat po sa isang taon na ibinigay niyo pa po sa kanya, Panginoon. Lord, tanging hiling namin sa iyo is patuloy mo siyang bigyan ng maraming birthday, kalusugan, kalakasan ng kanyang physical na katawan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng lakas, Panginoon, upang maitaguyod niya ang aming pamilya, Panginoon. God. Sa iyo namin, Lord God, siya ay pinagkakatiwala, Panginoon. Alam man, Panginoon, ang kanyang hiling sa kanyang puso, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na i-grant mo ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa kaarawan ng aking inay. At salamat din po sa kanya na siya yung aming ina na nagtaguyod sa aming magkakapatid, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na nagpapasalamat kami sa buhay niya, kung paano niya kami pinalaki, Panginoon. Alam ko, Panginoon God, na lagi mo siyang sasamahan at lagi mo siyang kahit saan man pumunta ang aking ina, ay kasama mo siya, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa buhay ng aking inay. Nawa po, Panginoon God, naging masaya siya sa araw na ito, Panginoon. Natupad niya yung ang kanyang kahilingan ng kanyang puso. Alam ko, Panginoon God, kung ano po. At ikaw lang ang nakakaalam ko ano yung kahilingan niya sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, I know na i-grant mo po ito. Maraming pong salamat. Sa iyo namin, Lord God, itinataas ang lahat. Binabalik ang papurit pa sa salamat sa iyong dakilang pangalan, Jesus. Amen. Happy birthday to you. Bukas ba yan? Yan. Yan, sindihan nga yung kandila. Ano kayang wish ng inay? Kuya. Ha? Ang kuya. Yung kuya? Ubit. Nakasaraya tayo ng kuya. Hindi nga na dumaan. Patay mo na electric fan. Patay daw muna yung electric pa. Nagsindi ng kandila. Kung kayo, hindi ka pwede. Hindi eh. Pwede na. Basta yan. Hindi. Oh, Camila. Kaya kantahan muna natin ang lola. Dali. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ano kayang wish ng inay? Bigyan pa ako ng maraming karawang. Ano pa? Yay! Hindi ako magsindi
ng kandila. Hindi, okay yun. Aray ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan daw yung babae. Ilagay mo sa ano upuan, mahal. Dito na, dito na. Lubuksan nga ng inay. Ayaw nga, isa tabi nga at baka may dumaan sa gitna. Nasa gitna. Nakaluhod. Ganyan lang ka kayo maglakad. Sino sa likod mo? Ha? Sino sa likod mo? Sino nasa ako yung pili? Sa lakad di ka pa. Hindi ka nagagasgasangin yung tuhod. Magasgas. Oo. Alili. Kirutsilyo. Inyong ano na. Happy birthday to you. Aray ko. Aray ko. Sino kasunod niya? Ilahin nyo lang. Ilahin nyo lang. Haba, may mga magic sarap. Aray ko. May mga magic sarap. Aray ko. Or sa haba. Aray ko. Ako, inyatay lahat ni ano, yung ganyang mahal. Tulungan daw siya. Ay, tulungan daw siya eh. Sadyang magkakadugtong na siya. Aray ka. Napunuan tinta. Mura lang yan na. Wala pa nga sa kalahati. Wala ka sa kalahati. Kasi yan ang lula. Ano Camila? Allah, sa dami. Ngalay, ang lula. Allah. Aray ko. Day to you. Happy birthday to you. Ala, napagod na lula. May palindang mula. Kahit akwarin mo na buharin. Kain kayo, kain. Abay, pinunto na sa sahig. Oh. Kain na po kayo, kain. Paninda? Kita na ang tawa. Oo. Kita na ang tawa. Dapat siya may sigarilyo ko yung kulay. Ay, nasan mahal yun? Aray ko. Ang dami pa rin dalula, no? Ha? Ayan. Eh, ano nyo yun? I-separate nyo yan. Pwede lang huputin na lang. Mamaya ko pa. Ikaw, balik na ka. Dalawa ka na. Sana may buhay.
May butas ba? Ah, daming ano ng lola. Daming paninda. Paninda. Yan! Wala na. Aray ko. Wow! Napuno ang tindahan ni Lola. Kayo, teka dyan. Opo. Kayo pa kayo po. Nasa tatago yung kahulihan. Ay, naku, sa dami pinanggalinga. Pagkabasi mo sa aming anak. Ate Ine! Ano ba? Ano, masaya? Kahit naman ako walang galing. Basta naman sa mga yan. Ako nilulungan ka. Aray ko. Uwi na at magluto ng pasit. Eh, wala nga luluto. Hindi, nakakapag ko naman eh. Aray, kaya nga nagluto akong pansit kasi wala kayo niluto eh. Ay, kanya. Hindi po. Niluto ko sa libato. Nandun ka kagabi pa. Kuha na puti. Di nga ipina eh. Baka mabuhay.